sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura. Nowadays, to see something, all you need are a few keystrokes and you got it. But as we all know, nothing beats seeing sights in person, especially if it's all under one roof, like our own National Museum of Fine Arts. The structure itself has a rich history, but that's for another time. Ang National Museum of Fine Arts ay matatagpuan sa siyudad ng Maynila. Dito makikita ang koleksyon ng mga obra maestra ng ating magagaling at tanyag na mga artist, tulad ng illustrators na sina Liborio Gatmonton at Larry Alcala. Naroroon din ang mga larawan na kuha ng iba't ibang magagaling na Pilipinong photographers. And of course, the treasured works of legendary artists like the Spolarium and the Parisian Life by Juan Luna, La Iglesia contra el Estado ni Felix Hidalgo, The Filipino Struggles Through History ni Botong Francisco, Mga Manok and Farmers, both by Vicente Manansala, and so many more. Get immersed in our beautiful culture of arts by visiting the National Museum of Fine Arts today. Yan ang Pinoy Kultura because our culture is cool. Sa bawat ani may dahon, balat at mga hiblang nauuwi lang sa basura. Pero inutusan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang Department of Science and Technology na gamitin ang siyensya para gawing kabuhayan ang basurang agrikultural. Nagsaliksik ang DOST para maging sinulid ang mga hibla at maging telang maipagmamalaki ng mga Pilipino. Ang utos sa pamamagitan ng paggamit ng mga dati-rati ay tinuturing na agricultural waste, palaguin ang industriya ng tela, yung telang Pinoy. Last week, dumayo ang Pangulo sa Vintar, Ilocos Norte. Nasaksihan niya ang DOST training ng mga magsasaka sa pag-extract ng mga hibla. Rice farmer sa vegetable farmer po ako pero nung nagkaroon kami ng benepisyo galing sa DOST po ay nagiging bamboo fiber extractor. Pati bamboo. Kasi madiling talagaan. Ininspeksyon din niya ang DOST Yarn Production Center kung saan ginagawang sinulit ang mga hibla. May dagdag kita ang mga magsasaka at mga habi, pati mga may kapansanan, nakakahabi. Dati-rati sa bahay lang siya. Ngayon, kumikita na siya at nakakapagbigay siya ng pera sa kanyang magulang. Nung natutunan ko po yung paggawa, Sino nagturo sa nag-training po kami sa DOST. sa DOST rin? Hindi lamang tela ang nakita ng Pangulo, kundi mga buhay na nabago at industriya ng telang muling naibangon. Dati, kahit yung raw material, ini-import natin hindi naman dapat kayang-kaya naman natin gawin. Kaya maganda na naitayo na natin itong mga processing center na ganito para dito na natin kinukuha lahat. Ito yung mga traditional namin na design. We're very happy na mabubuhay ulit ang industriyang ito. Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Mula basura, naging produkto. Mula siyensya, naging kabuhayan. Bit-bit ang mga bagong oportunidad sa mga Pilipino. Ito ang Presidential Broadcast Service. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko Ng bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Samburongan 657. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Sentruhan mga balita, pangumusta, ngan iba pa. Info Centrum. Info Centrum. Ingatanan, may kalabutan, pahinan, tama nga impormasyon. Info Centrum. Ben Bumida, the voice of information. Monday to Saturday, 2 to 3 p.m. at DYES, Radyo Pilipinas. Info Centrum. Info Centrum. Naton oras sa kabarangay, meron na kita 12 minutos na nagkalabay haalas sa 2.
Mapay nga kalup welcome haton na taramda na Info Sentrum. Atipen pumida ito na iyo kahampang kaupod naton di Master Control Engineer Alcuin. Transmitter Chief Tig Joey pinagiton supervision ni Ate Ruth. Until 3 p.m. kita as usual para hiton aton pagharampang yan ang kalupan na Martes, August 18 na. O dami ito nagpapakian na may daba kuno Ate Pen pasok ito na Friday. Pula man didi ito na kalendaryo. Ninoy Aquino Day. Tingnan natin pag abot ito na Friday kung holiday ba. Pero kay Red didi ito na ato na kalendaryo. Masisaring ini nga long weekend ba tapos po lagi hapon didihiton 31 National Heroes Day. Apa kaya ito na bakasyon sana all. Balitaw sigila ano man ito na iyugin tatagad gin tratatar. Hain ka man yan na himubutang sangkay ubdi kami Kuya Alcuin gada kami iton kaalas 3 para naman diri ka maligbukan hiton latest diniha aton probinsya. Para ngayon hiton mga birthday celebrator para yan ang adlawhan na Tuesday, August 18. Happy birthday iyo. Kumusta na nakapasyada na baka mo Baybay Boulevard? Ada na nagtitikang na mag-set up, tukod-hin na mga stall. Para naman hito na baratilyo. Uy, kay magpapatro na kami. Naman Dolores, dinina masunod na ito na Borongan City. So nagiging na Mauricio na didi naman Baybay Boulevard. Permi kita hindi nagiging sayod kay kadaaga na pasada hi Ate Pen ngadto naman Baybay Boulevard. Alaga daw ito na napasada sige iton lalakat. Pa-healthy kita every morning para hito na ato na walking time. Salit na sasayod kita dito hito na mga karigo-digo Baybay Boulevard. Damo na ito na nag-start maganda mag-preparar para hito na ira naman dito mga tirutindahan. Nga napansin ta naman kon aga-aga pa malinis na kagabi pa na nabungkaras ito natin mga street sweeper na Borongan City. Mapay nga kilup yan naman siguro ibala iton kanan haaga nga nakanan hakilup nga para panilhig. Kay danay alas 4 pala kami nagawas. Nadiri pag kita ay takon upod. Parehag niya ito na gabi pa. Mga alas 4 pala pa-alarm nga na diri mag-iiha lalakat na kita para mga almost 2 hours nga libot-libot. Balita sige ano ba ito ato na pag-iistoryahan yan ang kilup na Martes. Para ito na mga estudyante may dakita didi good news Unahon natin Engineer Alcuin para ito na mga incoming mga tipa first year college. Ay ginaaghat inian mga grade 12 students labi na ito na ira mga kag-anak nga usisahon talaga niyo maupay ano ba ito ang eligibility requirements, mga prioridad nga mga kurso kanan kuno iton Ate Pen nga imo balita ba good news ini. Kaya nakalabay nga Lunes ginabrihan na adton online application official nga pagtikanghan DUST Scholarship 2027 online application. August 17 1 month
August 17 nga dahiton ka September 17. Salitad to na mga nanay dida mga kag-anak nga aram niyo nga qualified ito niyo mga estudyante. Pwede na kamo hini magatikang pagkalap hiton mga requirements. Uy, maupay nga kulop Kuya Teo nga kumusta ka na? Ado na mainihira ka pipirmi Manila na kamo Kuya Teo, kumusta dito? Mauran la bagihap yan nga mga oras. Ba kakulop gi orani babaha Di man ang DUST Scholarship 2027 application nagtikang na. Kakulop ini ohan August 17. Ngan may dahini 8,000 nga kada bulan nga allowance. Wow. Upod ini hadton na damo nga mga benepisyo adton 8,000 himpagkadako pareho na hinatrabaho. An 8,000 na monthly nga stipend. Aton daw basahon adi yada man ito ang nationwide din nga application dirila ini dinila aton na probinsya kundi nationwide salit giupay ini kay online ito ang application para ini hiton DUST Scholarship 2027 abri ini mga qualified incoming first year college students nga pagpapadayon syempre hiton ira pag-eskwela nga makuha hirahin kurso nga upod di dahiton mga prioridad nga programa hiton Department of Science and Technology. So in other words, mga mga science and tech nga mga kurso. So ang aplikasyon magpapadayon gadahiton ka September 17. Adiman Kuya Teo. Uy, ani Kuya Teo inuli na. Habakayawan na. Lakip hadto na mga benefit nga mahimo makarawat hadto na mapipili nga scholar mo adton 8,000 pesos yada man ito na scholarship benefit pareho na talaga ito na trabaho 8,000 pesos nga living allowance per month nga may ada pa 10,000 nga learning materials and connectivity allowance kaupay naman. So pwede ka na hiton paralit nim hiton imo mga project. Pwede naman mapaload ka kung kay connectivity allowance per year ini nga 10,000 ngan may da naman 10,000 pesos nga thesis allowance pananglitan magraduar ka na naghihimo ka doon imo thesis nga may dadaman 1,000 graduation fee allowance ibala ititiyada nga picture engineer Alquin nga iba pa naabot inihin 40,000 pesos may daliwat 40,000 tuition assistance kada tuig para inihito na mga na-eskwela di dahiton private nga higher education institution kay aram naman natin pag private unlike kon adi kahiton mga SUCs mga parudiniha aton iton ESO libre man pero depende hiton na kurso so tatagan kapahin kada semester nga 40,000 pesos nga tuition at assistance impagkadamo so thesis allowance, graduation allowance, transportation assistance, may dapahini group accident ngan health insurance ngan iba pa nga mga benefit. So ginaauhag adton mga grade 12 students, mga kag-anak ngan mga magturot do o sisahon adton eligibility requirements, mga priority nga mga course ngan mga kinahanglan nga dokumento antes kamo mag-apply. So ang dugang impormasyon mahitungod han DUST Scholarship 2027 ngan online application ada ini makikita hiton kanan DUST Scholarship application portal. So pwede kamo hini mag-search may Facebook page ngan ada naman iton mga kurso hiton may di link or website governmentph.com/DUST scholarship. Pala daw i-open ta kung maka-open kita kung ano nga mga
scholarship. Di pagod downloadable no iton waray downloadable iton iton kay online man no iton application ala. So i-click la ito na link documents to upload. Syempre ito yung birth certificate gi-importante hi. Kung iton iyo naman parents nananarabaho, kinahanglan adton income tax return of the working family member. W2 hadton parents kung may dahira mga negosyo. Kung overseas Filipino worker naman adton imo parent an employment contract hiton iyo nanay kun adto ha gawas, or kung iton head hiton family is working overseas, kinahanglan iton employment contract. So may dahinikanan na BIR pa kung pananglitan exemption, BIR certificate of exemption. Uy, may da electric consumption for the last 3 months. Kinahanglan pa Kung DSWD beneficiary naman an iyo listahanan kung naada ka mo, or Pantawid Pamilyang Pilipino program. So online ini nga mga privilege yada. An akon kariya gibaruan adton mga kurso nga igino-offer ha ilarom hini nga kanan na scholarship. Waray didi nakabutang. Oo. So kinahanglan i-open naton ini para talaga makita. So kung i-open iton nga link aadto na nga tanan adton iyo kikinahanglan nga impormasyon. Kinapundan MacArthur Giwan Mercedes Salcido Hernani Llorente Anatad gihapon hiton na edukasyon oras nga 24 minutos na nakalabay alas 2 baanan nga turog. Kuya Teo lait nagmamata maupay nga kilip Kuya Teos kakano ka uli nga niha Eastern Samar Halyurente Bakayawan ada na Bakayawan nagiaiya da mainhi Kuya Teo dito sa Metro Manila. Adi naman na good news nakuha ta ini nga notisya Eastern Samar State University kay kakulup ini nga adlaw asyagad nga may da invitation giupay mangayan adton ginkarawat nga bulig may kay bugos nga shipping container adton karga para nga dahiton College of Medicine Eastern Samar State University. So kakulup ini nga adlaw August 17 opisyal nga ginkarawat Eastern Samar State University kun Eso Borongan adton kargahan bugos nga shipping container. Ana kadahini may dasulod nga mga laboratory equipment ngan instructional materials. So adton tagdunar ang Rotary World Health o RWH Canada. Rotary dito naman Canada. So kakulup ini yada iton flag hiton Philippines ngan sugad man Canada ngan iton Rotary. Siyempre nakanhian mga taga Rotary Club na Borongan City. Hinuba ito na presidente hiton Rotary Club of Borongan maupay nga club nga dahiton president hiton Rotary Club of Borongan hi Dr. Danilo Alura. Good afternoon. Ini iton Mrs. ni Doc Dani hi Ma'am Nelly. Doktor naman education hi Ma'am Nelly Alura. So yamo ini gina-turn over kakulup pangunguna hadton local nga Rotary Club dinhi ato na Borongan. Uy pati scooter. Upod yada pa. Kadamuhin na mga higamit gidadaki ini iton bulig para hiton Doctor of Medicine program. So nakigabuliganay ini na grupo adton World Health Rotary World Health o RWH Canada
nakigabuliganay nga daka na director ang Rotary Club of Borongan nga dakan Director Elena Cordero Agala han Richmond Sunrise Club of British Columbia didto ini Canada. So syempre kay sugahin nga mga Rotary Club nga local, so may dahiton hira access nga hiton pan international nga ira naman na grupo. Dahiton na picture personal nga ginakarawat ni Vice President ni ESO President Dr. Andres Pagatpatan Jr. adto na mga donasyon para universidad nga syempre gidakaidton iya pagpasalamat Rotary darahan suporta nga napakig partner, may da mga wheelchair, may da iba pa nga mga equipment igin donar tikang mismo Canada. Tinambong lewat turnover VP Vice President for Administration Dr. Ruben Voloso upod adon faculty han College of Medicine, pati na mga estudyante han College of Nursing and Allied Sciences, pati mga libro kinpagkadamo. So salid ginlalauman nga talaga makakabulig iniyan o ang kagamitan pagparigan hiton na medical education han ESO pag-andam han magiging health professionals Eastern na Samar. Ikaw ako istihanon. Iyada kadamo han mga higamit nga iginhatag hadton na Rotary World Health o RWH Canada. Mapay nga club Lorly Rapi Sabate na mamati daw gadiya na hiton na aton programa. Hain kaya na Ma'am Lorly Rapi Sabate. Welcome ha aton na taramdan na Info Sentrum. Mapay nga club naman nga dahiton aton mga micro, small and medium enterprises. Damo na ini adton na nabuligan nga mga gudtiay nga mga negosyo dinhi aton han Department of Science and Technology. Damo ini iton DOST nakikipagsumpayan nga dahiton DTI nga dahiton na mga local government unit. Kay iton aton na sunod nga balita may kalabutan ini hadton mga negosyante, mga nagproproseso han kakao. Emerging balitaw ini pagtaga-industriya, agri-industry hiton na kakao dinhi aton na probinsya hiton Sinirangan Samar. One time han hi Ma'am Rothelma sa Montepano, waray pa magre-retiro an labawhan na DTI, may dahiragin buligan talaga. Pati adton packaging, adton marketing, handling nga tanan ginabubuligan pinaagi hadton shared service facility. Yan naman ito na DOST dinhi aton probinsya hiton Sinirangan Samar, maupay nga club nga dakanda Dr. Arnaldo Amosco Jr. Binuligan na manira pinaagi hadton Provincial Science and Technology Office adton kapasidad hadton lokal nga mga negosyo paggamitin mga kinabago nga teknolohiya para hiton kakao processing. Ito na hinira mga paru-pariyuhin na blender. Ay dadaman pariyuhin garingan nga kinabago na nga teknolohiya para pagproseso paghimuhin mga produkto made of kakao. So may dahira tinatawag technology transfer training on cocoa powder and cocoa butter processing. Wow, paghimuhin cocoa powder. Ang grupo hini nga nakakarawat, iton yada nga mga picture, hira iton ang mga miyembro hiton Sumuno Food Products. Sumuno Food Products, parang dinhi aton syudad hiton na Borongan. Beneficiaryo ngayon hira hiton kanan DOST setup. Iton setup Small Enterprise Technology Upgrading Program. So pagdugang hiton ira technical nga hibabruan pati na diri ila kumbaga theory gintutot doon pahira hands-on paano magagamit iton nga mga kinabago nga mga teknolohiya. Wow, Sumuno Food Products mga nanihimo inihin mga cocoa products may dahira mga damulay cocoa butter, siring, cocoa butter, cocoa powder, ngan iba pa.
So upo di dahaton gikuan ni padaman hataas daw gud ini iton market hiton ira mga produkto para naman ma-maintain iton quality hiton ira product amit hira nga gintagan hininga kinabag-o nga teknolohiya para mas kumbaga hura mataas iton added value hiton produkto tikang hiton aton lokal nga kakao. Dinhila pa daman iton kakao. Di ba may dalawat kita hini iton taga dinhi Borongan City, Miss Kakao. Tikang la daman di dait ha. Kanda Kuya Yufem, Santa Fe. Hira Mamalu. May dalawat hira taniman ng mga kakao. So gyupay ini kun damo iton yung mga produkto nga kakao ginihimuan niyuhin na paagi nakikigsumpayan nga dahiton na mga ahensya iton gobyerno para mabuligan kamon o hiton pagproproseso. Pareho na hini nga Sumuno Food Products na buligan hirano an tama nga processing technique ginatutdoan hira an quality assurance iton good manufacturing practices nga na mga oportunidad hapag develop or product development nga na value adding. So importante ini nga technical nga hibabruan para syempre ito ang productivity hiton isang micro small and medium enterprise amuin ma-sustain ma-maintainar ngan iton quality hiton product. So kung may ada tama nga technology diri magiini iba iton rasa iton texture kung ano iton iyo produkto kay very competitive in sugad hini nga mga product di dahiton market para magkamayada kamuhin sustainable nga market. So pinaagin sugad hini nga intervention nasa ring iton DOST Eastern Samar diri lan isang nga negosyo adto na mapapauswag kundi naghihimo liwat inihin kumbaga mas dagko nga opportunity para paggamit iton mga lokal nga mga produkto sa agrikultura, paghimuhin pa kabuhi nga na pagparigon han ekonomiya han komunidad. Padayon na natatagang ang kinahanglanhang katawan. Anaton oras sa kabarangay 34 minutos na nakalabay halas sa 2. Adi kuno kami Ate Pen, hiton amon layer house, han amon asosasyon, wow! Progressive Farmers Association Halalawigan, kanandar nga ian, uy kaupay naman. Amoy nito na akong sinusugad Ate Lorly, kung nagkikipagsumpayan nga dahiton mga ahensya ito na gobyerno, mabubuligan talaga. Pareho iton kanda Ate Lorly nga ian na grupo, may dahira tinatawag iton ira grupo is Progressive Farmers Association. Congratulations sa iyo ha, maupay nga club di dahair iyo. Halalawigan, ginbubuligan hirahito na Department of Agrarian Reform. Layer house may adahira. O natagpira naman iton na iyo na lilikom nga bunay everyday na ba? Sige na iton panmunay kay layer house man. So nag-assume kamay da kamo dida mga layer no? Mga manok nga sige iton pagpinamunay. Wow. Ate Lorly Rapis Sabate. 36 minutos na nakalabay halas sa 2. Hanatad gihapon hiton na pagtaga-edukasyon yan na pala na congratulate na kita hiton bar examinees sa Eastern Samar. May dakon ay baruan nga ay kaya pala 50 iton aton bar examinees han Eastern Samar. Eastern Samar State University in particular. So mangisingisi adto na grupo nira ATV kay hiraini adto na gintuinan nga magkamay-adahin bar operations kon bar ops hiton mga ma-exam hiton bar. So ano ba iton examination September 6 to 13. So gintagan hirahin na bulighan na provincial government pinaagi ka na Governor RV Ivardoni adton bar operations sa chair
hala hirahino iton ira mga official hiton discipolorum lehis hiton ESO. Hiuy Sir Francis Agos iton ira presidente. Bar Operations Chair naman Mary June C. Ang mga miyembro hiton Bar Ops Committee, syempre hira Ate V, yadto hiton picture. Third year na balita, wano hi Ate V, dila sinasabot. Next year, fourth year, baka magiging libre na makita hit notaryo. Pariho ka na engineer attorney Jason. So 50 iton aton bar examination ESO, no? Yan na naman nga exam September 6 to 13. May natin daman din mga kakilala. So makakakarawatan kada tag sa nga bar examinihin 6,000 pesos. So financial support, assistance ito na provincial government, pinagikan Governor RV, ngan may dainin na kantidad ini nga tananhin 300,000 kay 50 mahira, takay tag si 6. Ngan nagsaadliwat hi Governor RV, mabuli gihapon hiya hapag taga transpo para naman hiton na mga pamilya, no, mga mapakadto naman faculty ngan staff hiton ESO, estudyantihan law school, ang mapakadto hiton last day na hiton ira exam para tapuon, ano, amin tinatawag salubong. Katapos iton exam sa salubungon na hira tatapuon, ano, ira naman na mga kapamilya. So pagbubuhatan adton bar exams sa tikang September 6 nga na 13. Ang kaupayan hini kay may ada na dinhi aton region, ano, dito naman ha syudad han Tacloban. Han August 13 pala ak uli Ate Pen. Shout out kanda Ate Myrna ngan Kuya Eddie, ngan kanda apoy dedikasyon gunda, 89 years old na hiya. Pero minamamati hiton DYES sa may bukog. Salamat naman kan Flora Bahado, kan Manawaning, han pagpasirong ha akong dida, han iyo puno han mangga, tikang ining mensahe kan Kuya Theo Calzado. Ada na ngayon habak kayawan, inuli na tikang pan na August 13 pa last week. Oy, shout out nga dakan apoy dedikasyon gunda, 89 years old nga permi na mamati, ano, hiton na DYES. Uy, kaedad ni mo hinanay, ma 90 na hinanay yan nga October 24, permi naman na mamati hiton DYES. Lugar masayon. Aram niya kung absent akay diretsyo na pakiana, hain ka na daman. Pero may mga yan na mamati ha DYES, ano, kaedad-edad 89. 89 yan na hinanay, magna 90 hiton October 24. Mapay nga kulup baying Jennifer, shout out daw from Barangay Canabong. Uy, may nanala kita 20 minutos nala, ano, og sa magalas 3. Nga di naman kita hanatad gihapon, ano, hiton edukasyon. Nga di naman kita hininga maritime building. Pasyada kita ngadto naman habungto ha nagiwan. Phase 1 pala ini, ano, hiton na maritime building. Han ESO Giwan campus gin inaguraran ini nga nagin turnover na. Opisyal na ini nga gin turnover nga da naman hadto na pamunuan, ano, ha nagiwan campus ginpangunahan adton okasyon ni House Minority Leader nga na 4-piece party list Representative Nonoy Libanan na Lone District Representative Congressman Sheen Gonzales kamuupay tiyadang maritime building. Siyempre nakadagihapon, ano, Vice Governor Maricar Sison Gutisan nagrepresentar ka na Governor RV, presente liwat Giwan Mayor Analisa Gonzales Kwan, ESO President Dr. Andres Pagatpatan Jr. ngan siyempre adton Campus Administrator Professor Jared Harem Celis. Mga opisyal hadton DPWH daman ang mga pictures credit to Congressman Sheen Gonzales FB page. So ini daw gud nga bag-o nga facility, ano, nga ginabrihan, nagkamay-adan ribbon cutting and pagbendisyon kon blessing
gidakoi nga bulig para hiton maritime education so diniha aton na probinsya. Imagine di rin na mapakadto gawas hiton Eastern Samar mismo dida na esugiwan hiramanging eskwela. So moderno nga mga pasilidad, teknolohiya para pag-andam hiton mga kwalipikado ngan competent nga mga profesional maritime nga industriya. Kaupay naton oras sa 42 minutos na nakalabay alas 2. Alright, so pagpapadayon aton mga notisya. Nga di naman kita hinabalita tikang Department of Interior and Local Government Eastern Samar. Gintika nga na Eastern Samar adton 2026 Regional Local Governance Champions kon RLGC on-site assessment. So, walo ini nga mga local government units na sa ring adton DILG Eastern Samar ang gin-evaluate. So, nagtikang hira last week, August 10, Lunes, nga daini hadton ka Thursday, August 13. So, ano ining gin-evaluar nga mga local government unit? Nabungtuhan Giwan, Hiporlos, General MacArthur, Mercedes, Sanpuli, Hipapad, Sulat nga na Taft, pailarom hirahan Regional Assessment Team. So ginkokomponer ini nga team, hin mga technical nga mga personalidad, tikang DILG Eastern Samar Provincial Office. Nagdumara adton Regional Assessment Team, hin pag-review han mga documents ngan on-site inspection para masukol adton performance san mga LGU hanapulo nga governance area. Nakalista ini didahiton 2026 RLGC guidelines and indicators. Parang kuan niya upodiya hiton kanan SGLG ano ini nga mga evaluate adton ira financial administration and sustainability. Karagsin yun mga kapapilan iton, paano gina-administrar adton ira pundo, disaster preparedness, kinukulawan, social protection and sensitivity, health compliance and responsiveness, sustainable education, business friendliness and competitiveness, safety, peace and order, environmental management, tourism, heritage development, culture and the arts, and youth development. So ginsusunod ngay anhin nasa ring adton DILG nga 2026 RLGC ginsusunod an all-in nga prinsipyo. So ano ini ang karagsin nga adton all-in? Kinahanglan makapasar adton LGU hangatanan nga 10 governance area para maging qualified hira, maging kwalipikado para hiton regional recognition. So nagahatag liwat ini an assessment sa mga LGU hinhigayon para mahibaruan ira ano ba ton ira mga kakulangan mga kakulangan didhaton ira operasyon ngan makakarawat hirahin mga recommendation tikang hadton RAT team para pagpaupay pa haton ira governance practices nga na performance. So sa inhiya nga regional recognition platform nga natutok pag-promote hiton excellence ngan innovation nga na ginkikilala liwat pagkilala ha mga LGU nga nangunguna ha maupay nga pagdumara, service delivery ngan innovation. Pati na pagkilalahan mga panghinanglanon han capacity development han LGU. So August 10 province-wide ini. Karagsid ngin adton na waray pa ma-validate nga mga local government unit so makakadtoy tira kay mag-iiha nga da pahiton ka 27. Nahibibilin pa nga pipira nga mga munisipyo. Kung diak nagsasayo parang magiging basihan daman para hiton pagiging SGLG Seal of Good Local Governance nga awardee
in ini naman nga 10 governance area. 47 minutos na kabarangay, ang nakalabay haalas 2. Bueno kabarangay, nga di naman kita may dala bago nga ginagawas nga notisya. So yan na ini nga after na lunch time, mga 2 hours ago or 1 hour ago laan nakakalabay na duha nga suspetsado hit and run di daha Taft amo ina voluntaryo nga nag-surrender na pulisya. Naging tutuuhan na hidadabi hit and run nga nagresulta ini na grabe in taon nga kasamdan halawas hal sa ini nga 6 anyos nga bata dida naman bungtuhan Taft. So bayhad ton press release na Taft Municipal Police Station nahitabo an insidente August 15 Sabado mga pasado alas 9:30 aga National Highway Barangay San Pablo dida naman bungtuhan Taft. Subay hini nga aton ginatatamdan nga pa PR hadton Taft MPS naglalakat daw gud haligid na kalsada adton grade 1 na pupil na masagi hini na nga usa nga item nga Yamaha NMAX 155. Salit nagpatuman na diretsyo hinahata pursuit operation adton Taft MPS nakig-coordinatora mga paghigrani nga police station nga na pinaagi impormasyon na mga nakakita nga na koordinasyon LTO Dolores District Office natudlok adton at tag-iyahan na motorsiklo. Syempre nakuhaan man dida na CCTV nga nagpadayon pahirahan investigation pinaagihin na kung tawagan nira house-to-house CCTV verification, pangalaphin impormasyon nga follow-up operations, dirila din aton probinsya, pati na Western Samar. Nga na pinaagihan koordinasyon na pulisya ngan komunidad, natudlok na adton identidad handuha nga sisiring na hilakip hadton insidente. So ginkilala hira alias sa JC nga nga amo adton ginsisiri nga driver ngan alias Jam adton iya naman back rider adton nasabak. Voluntaryo hirangan ag-surrender Tacloban City Police Office Station 2 pinaagiha na bulig ni Police Major Shena Layog. Naghatag liwat na personal nga pinansyal nga bulig hi Police Captain Michael Dwayne Relano ito IC di dahiton Taft MPS nga da naman pamilya na biktima. Nga padaayon niya nga gini-evaluate mga otoridad ang kaso para posibleng pagpasakahin kaangayan nga kaso. Upod ini adto na reckless imprudence resulting in physical injuries ngan failure to render assistance. So depende ini magiging resultahan investigasyon ngan kunano iton magiging desisyon hitoon na piskalya. Awhag o gintagus siya hadton Taft MPS adton mga saksi na tag-iyahan CCTV, mga opisyalhan barangay nga iba pang residente nga naghatag hirahin impormasyon nakabulig hapagkilalahan gintutuuhan nahilakip hadton hit and run. Salit gintagan hinduunhan kapulisan dida naman Taft MPS adton importansya han pakigsumpayan komunidad. Hapagpatuman ito na balaod importante talaga ito na coordination nga dahiton komunidad saring paman hadton Taft MPS. Uy kabarangay medanala kita 10 minutos nala og sa mag-alas 3 din nila aton taramdan info centrum sidgan talaanay parin ang Martes aton taramdan info centrum hangaran ni Ate Ruth Rivera Bonda, Chief Tech Joey Hatran sa meter. So ganman na Engineer Alcuin na nato nagkabakyang master control. Ati pen pumida ini.
Sunod nga nga higayon, di nila ato na taramdan Info Sentrum Utro, maupay nga club. Mula sa pinakamalawak na newsroom sa buong Pilipinas. Ito ang Radyo Pilipinas News Update. Mapay nga club pa oras nga 9 minutos sa paugsama gala sa 3 sa aton news update. Notisya lokal, DOST Provincial Science and Technology Office Eastern Samar nagpapakusog han lokal nga kapasidad hapag proseso han kakao. Adi nato na report. Ginpapakusog han Department of Science and Technology Regional Office 8, pinaagyan Provincial Science and Technology Office and Eastern Samar ang kapasidad han lokal nga negosyo paggamit han teknolohiya para pagprosesohan kakao. Pinaagyan Technology Transfer Training on Cocoa Powder and Cocoa Butter Processing nakakarawat ang Sumono Food Products. Usa nga benepisyaryo han Small Enterprise Technology Upgrading Program o SETUP, hinduga nga technical nga kahibaro ngan hands-on training. Katuyuanan hini nga buligan ang negosyo pagpauswaghan proseso han paghimuhin cocoa powder ngan cocoa butter, pagmintinarhan kalidad han produkto ngan paghimuhin mga produkto nga may hataas nga market value tikang halukal nga kakao. Upod ha mga ginhisgutan an igo nga processing techniques, quality assurance, good manufacturing practices ngan mga oportunidad ha product development ngan value adding. Sumalahan DOST PSTO Eastern Samar, importante ang paghatag hinangay nga teknolohiya ngan teknikal nga hibabruan ha mga MSME base mapauswagan ira productivity, kalidadhan produkto ngan kompetisyon ha merkado. Pinagyan sugad hini nga mga intervention diri lan usa nga negosyo na papauswag kundi naghihimo liwat inihin mas dagko nga oportunidad para paggamit han lokal nga mga produkto agrikultura, paghimuhin pakabuhi ngan pagparig-un han ekonomiya han komunidad. Padayon nga ginsusuportaran han DOST and Science, Technology and Innovation sugad nga importante nga instrumento hapag pauswag han lokal nga mga negosyo ngan komunidad. Para habagong Pilipinas, Penelope Pumida, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Borongan. Samtang regional nga balita, bago nga ginatamnan na abaka ha Silvino Lobos Northern Samar gina-validate. Gindumara na validation nga na monitoring ha mga bag-ong natukod nga taramnan han abaka ha Silvino Lobos sa Northern Samar sugad nga bahin han Doli Tupad Assisted Abaka Rehabilitation and Expansion na project. Katuyuanan han proyekto nga mapahaluag pan produksyon han abaka nga na makahatag na dayon nga pakabuhi ha mga benepisyaryo nga parag-uma pinaagihan tulong panghanap buhay sa ating disadvantaged displaced workers utupad program han Department of Labor and Employment DOLI. Ginpangunahan han lokal nga pangobyernohan han Silvino Lobos sa pangunguna ni Mayor Leo Harito ang proyekto upod adto na DA and Philippine Fiber Industry Development Authority o PhilFIDA. Ha validation ginsusihan PhilFIDA Northern Samar abaka disease management project technicians nga na Municipal Agriculture Office ang mga bag-o nga ginatanman para masiguro nga naestablisaran mga benepisyaryo an ira mga tanuman han abaka. Ang validation magiging basihan hapag kumpirmar han qualification han mga benepisyaryo para pagpagawasan ira sweldo ha ilarum han Doli Tupad. Samtang nasyonal nga balita, Presidente Ferdinand Marcos Jr. nagsaad nga igpapadayon ang ayuda para sa mga kablas nga Pilipino. Nagsaad hi Presidente Ferdinand Marcos Jr. nga igpapadayon ha na gobyerno ang mga programa nga direkta nga nakakabulig ha mga Pilipino, labi na ha mga kablas nga mga nanginginahanglanhin ayuda. Iniadton iginpahamtang ha na Pangulo ay pagbisita ha Negros Oriental, din iya pinangunahan ang paghatag hin ayuda, hina pagkaon nga educational grants para ini ha mga benepisyaryo ha Dumaguete City.
Haya pakigapulong programa nga bawat bayan na makikinabang nagsiring PBBM nga nililipay hiya pinakabag-o nga datos nga nagpapakita na positibo nga epekto han social support program sa gobyerno. Sumalahap Pangulo 6.5 milyon nga mga Pilipino ang nahigawas na kapobrihan tikanghan pagtikanghan mga programa han administrasyon. Dugang paniya padayon igpapatuman han gobyerno ang mga programa nga nakakabulig pag-iban han kagutom ngan kapobrihan. Habahin naman han edukasyon, may 15 nga estudyante ang nakakarawat, hinatag 20,000 pesos nga cash assistance ha ceremonial turnover nga ginapangunahan han presidente. Gintagan doon liwat na gobyerno ang paghatag hinpundo ha mga lokal nga gobyerno pinaagihan Local Government Support Fund o LGSF nga na Social Civic Project Fund o SCPF iniin para maging madagmit maabutan na ayuda ang mga benepisyaryo. Ha pinakabug bago nga datos 1,281 nga LGU ang nakakarawat na hinkabugusan nga 22.32 billion pesos. Haylarum inihad to ang LGSF financial assistance to LGUs para ini mga proyekto pag-distribuer na bugas. Samtang 7.66 billion pesos naman adton igingawas sa ilarumhan SCPF bawat barangay makikinabang program diin adton kada tagsa nga barangay nakakakarawathin 200,000 pesos. Hakabugusan 38,279 barangays na ang nagkakarawat hini nga suporta. Negros Oriental 2,230 nga benepisyaryo tikang haduhang nga barangay. Dumaguete City ang nakakarawat hintag 10 kilos kasakuhin di kalidad nga bugas. Ginalauman naman nga 386,673 nga benepisyaryo habugos ini nga Negros Oriental na makakapagpahimulos han LGSF Bagong Pilipinas Rise Program. Samtang 2,785 nga Bagong Pilipinas Presidential Scholars naging susuportahan han gobyerno ha probinsya nga may 5 nga scholar tikang hakadatagsa. 557 barangays han Negros Oriental. Amini ka barangay anaton news update 1 minuto na laog sa magalas 3 inihi atipen pumida utro maupay nga kelep. Mula sa pinakamalawak na newsroom sa buong Pilipinas. Ito ang Radyo Pilipinas News Update. Ito ang